is always with us. Ang Diyos ay palagi nating kasama. Sabi po sa Mateo chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Ang pangako po niya sa atin, siya po ay ating makakasama hanggang sa katapusan ng panahon. Kailan nga ba natin nakakasama ang ating Panginoon? Bago po tayo isilang, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, kasama na po natin ang Diyos. Sa panahon po na dumaranas tayo ng pagsubok, kasama natin siya, yung naglalakad po siya, nung lupay-pay na po siya, puro pagsubok ang dinaranas niya. Bakit? Sabi niya, nag-iisa na lang ako. Ang hindi po niya alam, kasama niya ang Panginoon. Buhat-buhat po siya. So, ako po, bilang nakatayo po sa inyong harapan, ginagamit po ako ng Panginoon, hindi po para sa aking sarili, para po sa ating lahat. No, para po hindi ako maging mapagmalaki. Gusto po ng Panginoon na gamitin niya ako para sa kanyang gawain. Amen po? Amen. Habang Panginoon, God will fight for us. Ipaglalaban tayo ng Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 14 verse 14, ipagtatakbol tayo ni Yahweh, pumanatag lamang tayo. Di po ba napakabuti example po pag may nangaaway sa atin, no? Sabi po ng Bible atin dyan sa labas. Pero po ang pangako ni Lord, ipagtatakbol niya tayo. At marami pong nagagalit po, assistant po ako ni Pastor, may mga nagagalit po sa akin. Bakit po? Kasi po ginagawa ko po yung paglilingkod ko kay Lord, no? Yung mga ginagawa ko po, kapag po yan ay naka-align sa kagustuhan ng ating Panginoon, kapag po nasa tama po ako, at alam ko po na nalulugod ang Lord sa akin, kahit po may magalit sa akin, okay lang. Bakit po? Sabi po ni Lord, ipaglalaban po niya ako. At ipaglalaban po niya tayo. Amen po? Amen. So, hindi po natin dapat tinitingnan yung pagkakamali ng bawang isa. Amen po? Kung totoo po tayo, hindi po natin kailangan tingnan ang mali ng bawang isa. Tama po ba? Amen. Amen po. Na hindi po natin tinitingnan yung mali ni sister, mali ni brother, mali ni pastora, mali ni bishop. Ang tinitingnan po natin si Lord. Focus po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Amen. At bilang Kristiyano po noon, dahil po tayo ay anak ng ating Panginoon, kailangan po magkaroon tayo ng mapang-unawang puso. Intindihin po natin yung mga kapatiran natin. Huwag tayong agad nagagalit. Kasi po, may mga bagay po tayong ginagawa na para po sa Panginoon at akala po nung iba. Kapag po lagi tayong nasasaktan, hindi pa po sa paglilingkod. Kapag po lagi tayong tumitingin sa mali, hindi po tayo gano'n katatag sa pagtitiwala sa ating Panginoon. So, ating Panginoon ay kaayusan at kabutihan. Amen po? At sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipagubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So malinaw po, no? Sabi ni Lord, siya na yung bahala sa atin. Maraming mga aaway sa atin, maraming magkadagalit sa atin. Basta po ang ikinadagalit nila, yung paglilingkod natin kay Lord, ang pangako ng Panginoon, ipaghihiganti niya tayo. So wala na po pala tayo dapat gawin, no? Basta magtiwala tayo sa ating Panginoon, siya na po ang bahala sa atin. Amen po? Amen. Amen. So sa bawat tayo, amen. And number 3 po, God thinks about us. Iniisip o inaalala tayo ng Diyos. Sabi po sa Awit chapter 137 verse 17, tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong iniisip. Ang dami ng iyong balak ay di ko nababatid. Ano nga po ba yung mga katanungan sa isip natin? No? Ang dami po nating katanungan sa isip natin. Kasi bilang Kristiyano po, lalo po tayong dumaranas ng pagsubok. Bakit? Kasi po, yung kaaway, galit na galit siya sa atin kapag po tayo ay
nagtitiwala sa ating Panginoon. Pero bilang tao po tayo, marami tayong katanungan sa ating sarili. Ano po yun? Bakit ba may financial problem ako? Bakit nawalan ako ng trabaho? Bakit nagkakasakit ako? Bakit di maubos ang problema ko? Minsan po, di ba may mga problema? May katanungan tayo ganyan, no? Minsan po nanghihina tayo. Pero sabi po dyan, bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos? Dahil po iniisip tayo ng Diyos. So, kung sasagot po ang ating sarili dun sa katanungan natin, ang sagot po natin bilang tayo po, no? Hindi ako mahal ng Diyos. Pinaparusahan ako ng Diyos. Pero kung hindi yun ang sagot, ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen po! Palakpak po na malakas kay Lord. Ang Diyos ang ating kadluhan. Sabi po sa Awit chapter 46 verses 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kadluhan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot kung do'y mayanikman. Kahit na sa dagat ang bundok ay matakay, kahit na maggalit iyong karagatan, at ang mga burol mayanikman. Sabi po dyan, no? Kahit daw yung dagat, kahit na sa dagat ang bundok ay matakay. Ano po yun, yung dagat? Yung dagat po ba tatakayin ng bundok? Hindi po, no? Kahit pa gaano po kabigat yung problema natin, kahit po gaano pakalala yung sakit natin, kahit gaano po tayo namumroblema sa buhay natin, kahit gaano po tayo naghihirap, sabi po ng ating Panginoon, Siya ang ating magiging kadluhan. No? Sabi po niya sa Awit chapter 27 verse 5, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. So di ba napakaganda po ng pangako ni Lord sa atin? Amen? Amen. Basta po nais po niya tayo ay magtiwala sa Kanya. No? Normal lang po sa atin na minsan nalulupay-pay tayo. Normal lang po sa atin na minsan iniiyakan natin yung mga problema na pinagdadaanan natin. Pero pagkatapos po natin umiyak, pagkatapos po natin maramdaman, ay may Diyos nga pala ako. Di mo ba napakaganda sa pakiramdam? Yung lahat ng dala-dala nating problema, kahit po gaano po yan kabigat, ako hindi na ako makalakad, sister eh. Di ba? Magtitiwala ka ba ako kay Lord? Oo. Kailangan natin magtiwala. Kung may sakit ka, ang Diyos ang dakilang manggagamot, di po ba? Kung may problema ka, Siya yung makakapagbigay ng solusyon sa atin. At kung nagkukulang man tayo, Siya yung provider natin. Tama po? Amen po? Amen. Amen. So God is our refuge and in all times, God is our protector. Sa mga at last po, God has a wonderful plan in our life. May magandang plano ang Diyos para sa atin, para sa ating buhay. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano mo para sa inyo, mga planong hindi kasasama, kundi para sa ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Sabi po ni Lord, di ba? Ang ganda pala ng plano sa atin ni Lord. Kahit ba may problema ako, may plano pa rin sa akin si Lord. Kahit ba hindi niya dinirinig yung mga panalangin ko, may plano pa rin ba si Lord? Palagay po natin, may plano po si Lord. May plano po si Lord? Amen. Amen. Sabi po niya sa kanyang salita, sabi po niya, ang plano niya ay hindi natin ikakasama. Bakit hindi pa niya dinirinig yung panalangin ko? Dahil po may mas magandang inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung ano man po yung kinakaharap natin ngayon, ang Diyos po ay kasama natin. Gusto niya na tayo magtiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod sa Kanya. Sabi mo nga ako, bakit ba nandito tayo ngayon? Bakit ba kailangan natin mag-church? Bakit pupunta tayo ng Sunday? Di ba? Halimbawa po ako, everyday nagtatrabaho ako.
Bakit kailangan kong pang pumunta ng Sunday? Sarap matulog, di ba? Sarap magpahinga. Bakit nandito tayo? Dahil po tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po? At ang pagpunta po natin dito tuwing Sunday, yan po ay pagsunod natin sa kanyang kautusan. Kung ang mga gusto po Diyos para sa atin. Dahil ang Diyos po ay may mas magandang plano para sa atin. Negative na nangyayari sa atin, no? Kung puro negative yung titignan natin, ganito na yung buhay ko. Manlulupay-pay po tayo. Pero dahil may Diyos tayo, tingin po tayo sa positive, no? Bakit may sakit ako? Yun na nga, may sakit ka, pero nakakatayo ka pa rin. Di ba? Yun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit nahihirapan ako? Oo, nahihirapan ka. Bakit ngayon nandyan ka pa rin? Dahil nandyan ang ating Diyos. At yun po ang katunayan na ang Diyos ay may plano sa atin. Yun po ang katunayan na buhay ang Diyos na ating sinasamba. Amen po? Amen. Ipaglalaban tayo ng Lord. The Lord Himself is the rock eternal. Sabay-sabay po tayo, mas maganda. 1, 2, 3, blow. Trust the Lord or Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos.